TV. Ricardo Willis. Kabanata 71 Galit at Nabigo. Nang makita ang napakaraming tao na naghihintay dito, napuno ng galit at lamig ang magagandang mata ni Miranda. Alam niya na karamihan sa mga taong ito ay narito para panuurin siya at si Ricardo ay gumagawa ng kalokohan. Siyempre, hindi lahat sa kanila ay ganoon. Sa umpukan ng pamilya Lowe, naroon din sina Emmanuel, Cara, at Mason. Ang kanilang mga ekspresyon ay medyo solemn at nag-aalala, ngunit suportado pa rin nila siya sa kanilang mga puso. Well, ang daming tao. Ganyan ka ba talaga kawalang hiya? Ngumisi si Ricardo habang sinusuri ang karamihan. No worries. Being a person means being honest. Since we made a bet with you, kahit busy ako kailangan ko pa ring maglaan ng ilang oras sa labas para ma-enjoy ang pagtahol ng aso mo, mapaglarong pang-aasar ni Harlow. Tapos may niyugyug siya sa kanya. Kamay ito pala ay tali ng aso. Nga pala, huwag mong kalimutang suotin to kapag tumahol ka mamaya mas magmumukhang authentic. Hahaha. Walang pigil na tawa ni Harlow habang ang ibang tao ay nakikisabay sa pangungutya kay Ricardo. So ready ka na bang tawagin akong daddy? Walang ekspresyong tanong ni Ricardo. Nang marinig ang tanong na ito ay natigilan si Harlow saglit bago humagalpak ng tawa, "You stubborn nobody. You're still talking tough at this point. We all know how things are going. Akala ko ba may paraan ka para ma-unfreeze ang account? Manghihingi ka ba talaga kay Mr. Gallagher na kumain?" Panunuyan ni Elisa. Hinding-hindi papayag si Mr. Gallagher, kahit sumikat ang araw sa kanluran. Napakawalang muwang at hanggal, panunuyan ni Romeo. Oo, sinasayang mo lang ang oras namin sa pagmamayabang mo, sabi ng iba. Si Mason, na nakaramdam ng galit para kay Ricardo, ay nagsalita, "Hindi ba kayo makapagsalita ng maayos?" Bilang mga miyembro ng pamilya Lowe, walang natatakot kay Mason at lahat ay malayang nagpahayag ng kanilang isipan. Sa sandaling iyon, ilang beses na kinatok ni Victoria ang kanyang tungkod at mariing sinabi, "Tama na." Agad namang tumahimik ang lahat. Sumunod na lumabas ang tunay na pinuno ng pamilya Lowe at tumingin kina Ricardo at Miranda, "Sige na, huwag mo nang gawing biro ang sarili mo. Binata, dahil nakipagpustahan ka pagkatapos ay igalang mo ito. Kapag oras na para tumahol na parang aso mamaya siguraduhing maririnig ka ng lahat ng malakas at malinaw." Nandito naman si Miranda, patuloy niya habang nakatingin kay Miranda na may malalamig na ngiti. "Magpakasal ka na lang kay Mr. Austin nang masunurin at huwag nang magdulot ng gulo sa pamilya natin." Ang lahat ng ito ay dahil sa taong ito, na patuloy na sumasalungat sa kanya sa pamilya. Paulit-ulit niya itong pinahiya sa publiko noon. Paanong hindi magtatanim ng sama ng loob si Victoria kay Ricardo? "Lola, malapit nang ma-unfrozen ang account ng kumpanya. Nanalo kami." Matigas na wika ni Miranda. Ang lahat ay tumigil saglit bago ipinakita ang kanilang hindi paniniwala. Paano ito posible? Are you kidding me? You think ang treating him to dinner will solve everything? Malamig na ngumuso si Victoria, "Sa tingin mo ba ay matitinag ang mga koneksyon ni Mr. Austin sa isang pagkain lang kasama kayo?" "Tama. Miranda, are you trying to stall for this guy?" Ngumisi si Romeo. Pang-aasar ni Harlow, "Miranda, sinasabi mo bang hindi na ito magyayelo sa pagtatapos ng araw na ito?" "Walang problema. Marami tayong pasensya at maghihintay tayo hanggang hating gabi kung kailangan nating makinig sa tahol ng asong ito. Sinasabi ko ang totoo." Inimbitahan ni Ricardo si Mr. Barker mula sa Banking Supervision Committee at pumayag si Mr. Gallagher na i-unfreeze ito. Nagngangalit si Miranda habang nagsasalita. Nang marinig ito, malamig na ngumuso si Victoria. "Morgan Barker. Miranda, natuto ka ng magsinungaling ngayon. Ano na ang status ni Mr. Barker? Bakit payag siyang sumama sa hiling ni Ricardo?" "Totoo iyon." Depensa ni Miranda. "Miranda, you've been corrupted by this guy. You're even starting to spout nonsense." Ngumisi si Harlow. "Tama, Miranda. Hindi ka maaaring maging ganito," ang sabi ng pamilya Lowe. "Miranda, mas mabuti kung layuan mo ang lalaking ito. Nagsama-sama ang mga ibon ng balahibo. Natututo ka pang magyabang.
Paano posibleng pumayag si Mr. Barker na pumunta sa hiling mo? Kahit para sa matandang babae, hindi siya susuko. Mas may mukha ba si Ricardo kaysa sa matandang babae? Ang pamilya Lo ay lahat ay nagpakita ng mapanghamak na mga ekspresyon at walang naniwala sa kanila. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon kung totoo o hindi. Sana lang ay hindi itanggi ng iba kapag natalo sila mamaya. Bagamat hindi niya ako karapat-dapat na tawaging tatay at hindi ako sang-ayon dito, nakikinig. Maganda pa rin. Tumingin si Ricardo kay Harlow na may masamang ngiti sa labi. You dream on. Sa panaginip mo lang madedaya ang sarili mo ng ganyan. Dumura si Harlow. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay may nagmamadaling pumasok sa opisina ng CEO. MS Lo. MS Lo. Na-unfrozen ang account. Ang account ng kumpanya ay sa wakas ay na-unfrozen na. Tuwang-tuwang tumakbo ang financial manager ng kumpanya, gustong ibahagi ang magandang balita kay Miranda. The next second, nakita niyang napakaraming tao ang nakatayo dito at bigla siyang natigilan, medyo nahihiya ang ekspresyon niya. Sa sandaling ito, ang mga ekspresyon ng pamilya Lo ay mas awkward, kahit nakamangha-manghang. Mr. Boyer, anong sabi mo? Tanong ni Victoria na madilim ang mukha. Mukhang hindi naman magandang bagay para sa kanya ang pag-unfreeze ng account ng kumpanya. Sabi ko na unfrozen ang account ng kumpanya. Anong nangyari? Nagtataka at nagdududang tanong ng financial manager. Sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita, nagkaroon ng kaguluhan sa site. Are you kidding me? Paano na unfrozen ang account ng kumpanya natin? Kinamot ni Romeo ang mukha at galit na tanong. Tama. Tingnan mong mabuti bago magsalita. Mariing sigaw ni Harlow na may hindi makapaniwalang tingin sa mukha. Talaga. Na-unfrozen talaga ang account. Hinahabol tayo ng isa sa mga supplier natin para magbayad, pero nilipat ko lang ang pera. Mukhang nalilito ang financial manager sa malungkot na ekspresyon sa mukha ng lahat. Hindi ba magandang bagay na ang account ng kumpanya ay na-unfrozen at maaari nilang gamitin muli ang kanilang mga pondo? Hey, mukhang natalo ka sa pastahan ko. Harlow, ready ka na bang tawagin akong daddy? Tumawa si Ricardo at tinukso si Harlow. Ngunit sa sandaling ito, ang mukha ni Harlow ay naging pula mula sa itim sa galit. You're kidding me. How is this even possible? Anong dirty tricks ang ginamit mo para ma-unfreeze ni Mr. Gallagher ang account natin? Nakitulog ba ang pinsan ko sa kanya? O lumuhod ka sa harapan niya? Napatapak ni Harlow ang kanyang paa sa pagkadismaya at hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Nagdilim ang mukha ni Ricardo nang marinig ang mga sinabi nito. Kabanata 72 ipinatapon sa pamilya. Sina Emmanuel, Cara, at Mason ay lahat ay tumingin kay Harlow na may galit sa kanilang mga mata. Masyadong walang galang ang paraan ng pagsasalita niya. Ang pangungutya kay Ricardo ay isang bagay, ngunit iniinsulto rin si Miranda. Ano ang sinabi mo? Maingat na tinanong ni Ricardo ang bawat salita. Anong mali? Hindi ba totoo? Ricardo, lalaki ka rin. Hinayaan mong matulog sa iba ang asawa mo para lang may magawa. Nagpatuloy si Harlow sa rant ng walang filter. Sampal. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, isang malutong na tunog ng sampal ang umalangaw sa silid. Malamig ang ekspresyon ni Cara at puno ng galit ang mga mata. Si Miranda ay kanyang anak at ininsulto siya ni Harlow sa publiko sapat na. Pinandilatan ni Emmanuel ang pamangkin na may madilim na ekspresyon bago ibinalik ang tingin sa asawa ng walang sinasabi. How dare you hit me? What gives you the right to hit me? May lakas ng loob ba si Miranda na gawin ang gusto niya? Sigaw ni Harlow habang tinatakpan ang mukha niya. Cara, you dare to hit my daughter? I'll. Galit na sabi ni Romeo na namumula ang mukha habang papalapit sa hipag. Ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, napaatras si Romeo matapos makatanggap ng suntok mula kay Ricardo. Bastos ka. How dare you hit my husband? You, a freeloading son-in-law, even dare to hit your elder. Sasali na rin sana si Elisa sa laban ngunit napaatras siya nang makita ang nangyari. She then pointed at Ricardo and yelled at him furiously.
Ang natitirang bahagi ng pamilya Low ay pinanood ang eksenang ito ng may kalituhan at galit. Hindi nila inaasahan ang mga bagay na mauuwi sa isang pisikal na alitan sa pagitan nila. Gayunpaman, lalo silang nagalit na sinampal ni Ricardo si Romeo sa mukha. Ngunit nang maalala nila kung paano sinipa ni Ricardo si Black King Kong hanggang sa mamatay hindi pa nagtagal, nag-atubili silang harapin siya ng diretsyo. Respeto matanda. Kung wala ang asawa ko ngayon, sino ka pa rin? Pang-aasar ni Ricardo. Sa tingin mo matanda kayo. Namamaga ang mukha ni Romeo sa isang tabi habang tinitigan ng masama si Ricardo. Rebelyon. Rebelyon. Rebelyon lahat. Galit na sigaw ni Victoria, nanlilisik ang mga mata kay Ricardo na parang lawin. Ikaw, ang lakas ng loob mong maging mayabang. Humalaklak si Ricardo. Ganon ba talaga siya kayabang? Sa sumunod na segundo, malamig na tumingin si Victoria kay Miranda at itinuro si Ricardo. Miranda, gusto kong tuluyan mong putulin ang relasyon mo sa kanya at pakasalan ka agad si Mr. Austin. Nang marinig ito, bumungad sa magandang mukha ni Miranda ang sama ng loob. Lola, nangako ka kahapon na kapag na-unfrozen ang account ngayon, hindi mo na ako pipilitin. Miranda. Malamig na saway ni Victoria sa kanya. Kung patuloy mo akong lalabanan ng ganito, hindi ka na bahagi ng pamilya Low. Ipapatalsik kita sa pamilya at wala ka ng kaugnayan sa angkan natin para hindi tayo mapahamak. Habang binibigkas niya ang mga salitang ito, tumulo ang mga luha sa mga mata ng magandang CEO. Sa pagtingin sa kanyang lola ngayon ay napuno si Miranda ng pagkabigo at dalamhati. Tumawa siya ng mapait, nasaktan ko ba ang pamilya Low? Haha! Kung hindi dahil sa iyo, Harlow gritted her teeth para akusahan, Mr. Austin would not punish our family. Tama. Paalisan mo na siya sa clan natin. Dapat matagal na itong ginawa. Maraming mga tao ang palaging naiinggit kay Miranda sa pamilya Low at sinamantala ang bawat pagkakataon upang pahinin siya. Victoria, hindi ba masyadong malayo iyon? Tinupad ni Miranda ang kasunduan ng pamilya, tinanggal niya ang pagkaka-freeze ng account ng kumpanya, at sa halip na protektahan siya, gusto mo siyang paalisan sa pamilya. Bakit? Galit na tanong ni Kara na may hindi magandang ekspresyon sa mukha. Bakit? Dahil ako ang padre de pamilya na ito. Kung ayaw mong manatili sa bahay na ito, maaari ka ring paalisan sa pamilya. Prangkang sagot ni Victoria sa kanyang panganay na manugang. Nang marinig ito ay nanginginig ang mga labi ni Kara sa galit. Lubhang pangit din ang mukha ni Emmanuel, Nay, ipapatalsik mo rin ba ako sa pamilya? Haha, ang kanyang asawa at anak na babae ay parehong pinalayas sa pamilya Low. Ano ang nangyayari dito? You useless thing. You can't even manage your own wife and daughter. Kung hindi mo makukumbinsi si Miranda na pakasalan si Mr. Austin then get lost. Malamig na sabi ni Victoria. Kung ganoon, hindi rin ako mananatili sa pamilyang ito. Lola, masyado kang kampi. Namula ang mukha ni Mason sa galit habang nagsasalita. Tiningnan ni Victoria ang kanyang apo na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha at walang awa na sinabi, ano? You little brat dare threaten me too. Fine. Get lost. All of you get lost. Kung kaya nating buhayin ang isang Mr. Low sa ating pamilya noon, maaari tayong magpalaki ng isa pa. Huwag mong kakalimutan, karamihan sa mga eksperto sa ilalim ng utos mo ay ipinadala ng pamilya. Akala mo ba ay nagawa mo na ito sa iyong sarili? Umalis kayong lahat. Nagsalita ang walang kompromiso na matandang babae at galit na umalis sa isang kisap mata ng kanyang manggas. Tara na. Romeo, kunin mo bukas ang Lowe's Pharmaceutical. Emmanuel, ang buong pamilya mo ay kailangang magbitiw sa lahat ng negosyong pag-aari ng pamilya ngayon. And transfer all shares back to me as soon as possible. Don't let us take legal action against you, she continued. With a smile on his face, Romeo added, Great job mom. Pinagmamalaki ni na Elisa at Harlow ang pamilya ni Miranda, you got kicked out of the family. Ano ka ngayon? Wala. Enjoy being homeless. Sunod-sunod ding umalis ang iba pang miyembro ng pamilya Low. Ang ilan ay natuwa habang ang iba ay umiling sa pagkabigo.
Walang umaasa na magiging ganito ang mangyayari ngayon. Pasensya na tatay, nanay at Mason. Pagkaalis ng lahat, huminga ng malalim si Miranda at bumaling sa kanyang mga magulang at kapatid na may luha sa kanyang mga mata. Tumingin si Emmanuel sa kanyang anak, pagkatapos ay sinulyapan si Ricardo. Ibinuka niya ang kanyang bibig na parang may sasabihin ngunit sa huli ay nanatiling tahimik. Napabuntong hininga at umiling, tumalikod siya at naglakad palayo. Huwag mong sisihin ang iyong sarili, Miranda, sabi ni Kara kay Miranda. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ng mga magulang natin ang hindi pagprotekta sa sarili nilang anak. Napatingin si Kara kay Ricardo na may komplikadong ekspresyon sa mukha. Sana may isang taong nandyan para sa iyo sa hinaharap kapag kailangan mo ito. Bahagyang ngumiti siya bago idinagdag, nga pala, ang sarap ng sampal na ibinigay mo kay Romeo. I've been wanting to do that myself for ages. Sa mga salitang iyon ay binilisan ni Kara ang asawa. Sandaling nag-alinlangan si Mason bago nagkibit-balikat sa kapatid at si Ricardo naman ang sumunod sa kanilang mga magulang. Sa sandaling ito, tila naubos ang lahat ng lakas sa katawan ni Miranda habang nakadapa ito sa sopa. Ang pagiging itinaboy ng kanyang pamilya ay hindi siya natakot, ang pinakamasakit ay kung gaano kawalang puso at kababaw ang kanyang lola sa kanya kasama ang lahat ng iba sa kanilang angkan na nagpakita ng kanilang tunay na kulay. Kabanata 73. Kung maaari mong ibenta ito, maaari mo itong bilhin muli. Honey, hindi ba pinatalsik lang sa pamilya? Maniwala ka sa akin, sasamahan kita para bumalik at magsisi ang lola mo at lahat ng miyembro ng pamilya Lowe. Medyo nadismaya si Ricardo nang makitang ganito si Miranda. Umiling si Miranda, tumingin kay Ricardo gamit ang kanyang magagandang mata at seryosong nagtanong, Ricardo, ganoon ba talaga karupok ang pamilya? Bakit naging ganito ang mga bagay gayong lahat tayo ay dapat na isang malaking masayang pamilya? Umiling si Ricardo at same time na sumagot, syempre hindi. Kahit na ang mga magulang mo ay pinaalis din sa pamilya kasama mo, ni minsan ay hindi ka nila sinisi. At si Mason ay nasa tabi mo sa lahat ng bagay. Sa puntong ito, sumilay sa mukha ni Ricardo ang nakaka-deprecate ng ngiti habang patuloy itong nagsasalita. Isipin mo kami ni Nora. Ang swerte mo kumpara sa amin. Nang marinig ang mga salitang ito ay napatigil sandali si Miranda habang pinagmamasdan ang lalaking nasa harapan niya na may halong emosyon. Oo nga pala, hindi ba't si Ricardo ang pinagtaksilan ng sarili niyang asawa? At si Nora ay iniwan ng sariling ina nang walang pag-aalinlangan. Ito ay mga piraso lamang ng impormasyon na natuklasan ni Miranda tungkol sa kanilang mga nakaraan noon. Bilang isang taong lumaki na may pribilehiyo sa hierarchy ng pamilya Lowe, wala talaga siyang nararamdaman sa kanila. Ngunit ngayon ay hindi niya maiwasang makaramdam ng empatiya sa kanilang dalawa. Ricardo, gusto ko kasing bumisita sa dati mong tinitirhan. Pwede mo ba akong dalhin doon para malinisan natin ang ating isipan? Bahagyang namumuo ang luha sa kanyang mga mata, lumapit si Miranda sa kanya at marahang hinaplos ang kanyang pinate na mukha. Nang hapong iyon, hindi na mamalayan ni Ricardo at Miranda ang katimugang labas ng Edoland. Ang lugar na ito ay may mas murang lupain, kaya maraming mga pabrika ang naitatag dito, ngunit kumpara sa industrial na parke sa kanlurang bahagi ng lungsod, ito ay hindi kasing unlad. Sa sandaling ito, nakarating sila sa tarangkahan ng isang Maple Leaf Food Factory. Sa pagtingin sa pabrika na ito, ang mga mata ni Ricardo ay nagpakita ng isang pahiwatig ng pagiging komplikado. Akin lang ang pabrika na ito. Nang maglaon ay ibinento ko ito sa iba sa halagang $100,000 para magamot ang sakit ni Nora. But that guy was quite particular. I asked for $80,000 initially pero alam niya ang sitwasyon ko at binigyan niya ako ng $100,000. Kahit ngayon pa lang ay kausap na niya ito, nakangiti pa rin si Ricardo na may halong pait. Hindi lang dahil sa problema niya sa pananalapi noong panahong iyon kundi dahil din sa mga relasyon ng tao. Sa katunayan, ang unang pinili ni Ricardo ay ibenta ito sa dati niyang kaibigan at gayon din sa production manager na si Theo Taylor sa pabrika na ito.
Gayunpaman, talagang sinamantala siya ni Theo noong kailangan niya ng pera sa pamamagitan ng pagbaba ng presyo hanggang $40,000 na ikinagalit ni Ricardo. Kaya naman naghanap ng iba si Ricardo. Oh, meron pa bang ganyang matuwid? Nagtaas ng kilay si Miranda at nagtanong. Oo. Paano ang pabrika na ito? Sa ilang pagsasaayos at pag-upgrade ng kagamitan, maaari itong maging planta ng parmasyutiko. Gusto mo bang ibigay ko ito sa iyo? Tanong ni Ricardo. Kumikislap ang magagandang mata ni Miranda. Noong una ay gusto niyang tumanggi, ngunit sa pagtingin sa sinsero at sabik na tingin ni Ricardo, tumanggo siya ng hindi sinasadya. Is this you helping me make a comeback? Then I'll take it. Sabi niya. Haha, ang galing. Tumawa si Ricardo. Pagkatapos ay dial niya ang numero ng telepono ng kasalukuyang may-ari ng pabrika, isang lalaking nagngangalang Oscar Stark. Alam ni Ricardo na ang pabrika ay kumikita ng humigit kumulang $70,000 bawat taon at nagkakahalaga ng higit pa sa $100K. Ang pagbili nito para sa $500K ay hindi magiging isang masamang deal sa lahat. Ang tanging dahilan kung bakit gusto ni Ricardo na ibenta ito ng $80,000 ay dahil kailangan niya ng pera ng madalian. Kaya nang makausap siya ni Ricardo sa telepono sa pagkakataong ito, diretso siyang nag-alok na bilhin muli ang sarili niyang pabrika sa halagang $1,000,000 at binayaran pa siya ng $500K bilang deposito ng maaga. Si Oscar ay hindi masyadong masigasig sa pagbebenta sa simula, ngunit pagkatapos marinig ang tag ng presyo na iyon, hindi na niya napigilan. It's settled. Darating daw siya mamayang hapon para asikasuhin ang mga papeles at gamitin ang pangalan mo, sabi ni Ricardo pagkatapos ibaba ang telepono. Oh, bahagyang tumanggo si Miranda. Gusto niyang sabihin na kaya niyang bayaran ang kanyang sarili sa pagbili ng pabrika ngunit nilunok niya ang kanyang mga salita nang maisip niya kung gaano kalaki ang tulong na naibigay na sa kanya ni Ricardo. At saka, mukhang mayaman na siya ngayon. Matapos samantalahin ang sitwasyon ng ilang beses, nasanay na si Miranda. Maya-maya lang huminto ang isang Audi A6 sa tabi niya at ng kanyang kasama. Oy, di ba Ricardo yan? Anong ginagawa mo dito? Bumaba ng sasakyan ng isang binata at tinukso si Ricardo. Sa passenger seat ay lumabas ang isang babaeng nakasuot ng fishnet stockings at maikling palda. Tumingin din siya kay Ricardo na may masamang mga mata. Well, kung hindi ang amo natin. Or should I say ang dating amo natin. Nginisya niya. Balita ko sobrang sira mo na ngayon na binibenta mo na ang kidney mo. Sok. Nagdilim ang mukha ni Ricardo nang makita ang dalawang individual na ito. Ang binata ay walang iba kundi ang kanyang tinaguriang kaibigan, si Theo. At ang babaeng nasa fishnet ay si Natalia Moore, ang accounting manager sa kanyang lumang pabrika. Noong nakamit ni Ricardo ang ilang tagumpay, hindi niya nakalimutang tumulong sa kanyang kaibigan na si Theo sa pamamagitan ng pag-aayos para sa kanya na magtrabaho sa kanyang pabrika bilang production manager na may buwanang sweldo na $5,000. Pero talagang sinaksak siya ni Theo sa likod. Tungkol naman kay Natalia itong finance manager na minsang sinubukang akitin si Ricardo ngunit hindi pa siya natinag sa mga pag-usad nito mula nang ma-devote siya kay Claudia noon. At ngayong nagkita ulit sila after all these years. Ganito ang pakikitungo niya sa kanya. Hehe, Theo, Natalia, long time no see. Naisip ni Ricardo na nagkasama na talaga sila. Sila ay talagang isang pares ng mga scums. Path. Sinong nagsabing matagal na? I'm talking to you, crazy. What are you doing here? Nahuhumaling pa rin sa factory na ito. O gusto mo manghiram ng pera sa akin? Dahil maganda ang relasyon natin noon, nagkataon na may $5 ang bulsa ko. Kunin mo at huwag kang magpasalamat, haha. Naglabas si Theo ng $5 bill mula sa kanyang bulsa at diretsyong ibinato sa mukha ni Ricardo. Ngunit pagkatapos ay nahulog ang kanyang mga mata kay Miranda at hindi niya maiwasang magpakita ng paghanga at pagnanais, "O siya, kaibigan mo ba ito? Ang ganda niya. Makinig ka magandang ginang, ang kaibigan ko dito ay isang sira-sira. Dun, wag mong hayaang lokohin ka niya."
Sinubukan niyang bilhin ang pabrika nang si Ricardo ay desperado sa pera noon ngunit nabigo. Kaya kinasusuklaman niya si Ricardo sa kanyang puso. Ang muling pagkikita ay isang pagkakataon para ipahiya niya siya ng walang awa. Oo, hindi sasabihin sa iyo ng kawawang ito na ang pabrika na ito ay dating karapatan niya. Ibinente niya ito noong nakaraan. Napangisi din si Natalia. She felt unfair seeing such a beautiful woman in Ricardo's side after failing seducing him before when he'd not down on his luck. Paumanhin ngunit ang pabrika na ito ay pagmamay-ari pa rin ng aking asawa. Maaari niyang ibenta ito noon, at maaari na niyang bilhin ito muli ngayon. Malamig na sabi ni Miranda na nakatingin sa dalawang tao na may halong disgusto at galit. Kabanata 74 na nagbibiro. Sineseryoso ko ito. Nang magsalita si Miranda, si Theo at Natalia ay mukhang hindi napahanga. Ngumisi si Theo, Ricardo, sinabi mo ba sa kanya na binili mo ulit itong pabrika? Hindi masyadong etikal sa iyo iyon. Gagawin mo ang lahat para dein ang isang babae. Alam ng lahat na sira ka na. Hiniwalayan ka ng asawa mo at tumakas sa ibang lalaki. Paanong mabibili ng isang mahirap na tulad mo ang pabrika? Nang aasar na dagdag ni Natalia. Kumunot ang noo ni Miranda at lumingon kay Ricardo, nagtatanong, sino sila? Hindi pa nababanggit ni Ricardo sa kanya ang dati niyang mga kaibigan o empleyado. Just a couple of scums, he replied dismissively. Wala siyang ganang ipakilala sina Theo at Natalia. Pero habang malamig niyang tinitigan si Theo gamit ang mabituing mga mata, sinabi niya sa mahinang boses, Theo, have you hooked up with Natalia? Maaari mo bang bigyang katwiran ang iyong asawa na nagsilang sa iyong dalawang anak na babae? Bagaman may asawa na si Theo at may dalawang anak na babae sa kanyang asawa, malinaw na may kinalaman siya kay Natalia. The hell are you talking about? Magkatrabaho lang kami ni Natalia. Sino sa tingin mo ang nagbibintang sa akin ng ganito? Galit na ganti ni Theo pero mukhang nahihiya din. Pagkatapos ay muli siyang ngumiti at lumingon kay Miranda at sinabing, Hi beautiful lady. Let me introduce myself, I'm Theo, the owner of this factory earning more than $5,000 per month. Don't listen to this poor guy. Dito lang gumagawa ng paraan. The way Miranda carried herself made her look stunning in every aspect which made Theo's heart float in excitement. Kung makukuha niya ang aking mga kamay sa gayong kagandahan, handa akong mabuhay ng mas kaunti ng 10 taon, naisip niya. Nakita niyang nagawa ni Ricardo na, linlangan, si Miranda para magustuhan siya, sa pag-aakalang isa lang itong walang muwang na tanga. Kung hindi siya pinakilala ni Ricardo ay magpapakilala siya. Siniguro niyang idiin na siya ang may-ari ng pabrika dito at ipinagmamalaki ang kanyang kita. Nang makita ni Natalia si Theo na nanliligaw kay Miranda, bakas sa mukha niya ang pagkainis. Theo, although this woman looks average at best, she fell for Ricardo, poor act. She's obviously just an ordinary girl. Do you really have feelings for someone like her? Sabi mo hihiwalayan mo ang asawa mo at pakakasalan mo ako. With my position as accounting supervisor and all the extra money I make on the side, even as a woman I earn over $3,000 per month, ang swerte mo kung mapapangasawa mo ako. Isang bagay, huwag kang mag-isip ng kahit ano pa. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ni Theo at malamig siyang sumagot, ano ang pinagsasabi mo? Nakikipagkaibigan lang ako. Tiningnan ni Miranda ang pares ng mga lalaki at babae na may panghahamak sa kanyang mga mata. Hindi na kailangang mag-isip pa kayong dalawa, simula bukas pareho na kayong maki-kick out dito. Malamig na nagsalita ang magandang CEO na may awtoridad. Nang marinig ang pahayag na ito, saglit na natigilan sina Theo at Natalia bago bakas sa mukha nila ang mapanuksong tawa. Anong klaseng biro ang pinaglalaruan mo? Sarkastikong tanong ni Theo. Ngumisi si Natalia, umalis ka dito. Sino ka sa tingin mo, talo ka. Just because my husband bought this place and gave it to me. From now on, ako na ang bahala. Lahat kayo matatanggal sa trabaho. Sabi ni Miranda sabay hawak sa braso ni Ricardo. Haha, hahaha, nakakatawa ka. Naniniwala ka talaga sa sinabi sa'yo ni Ricardo.
Humagalpak ng tawa si Theo na para bang narinig niya ang pinakamalaking biro sa mundo. Itinuro din ni Natalia si Ricardo na may panunuya at labis na tinakpan ang tiyan. "You're killing me." Dahil lang sa kanya, binili niya ang lugar na ito at ibinigay sa iyo. Kung mabibili niya ang lugar na ito, araw-araw akong gumagapang sa pabrika ng nakaluhod para magtrabaho. Hahaha. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataong gumapang doon, malamig na sabi ni Ricardo. Oh, nagpapanggap pa. Biro ni Theo. Pero maya-maya lang, mabilis na huminto ang isang Mercedes C-Class at huminto sa tabi nila. Sa sumunod na segundo, lumabas sa kotse ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may tapat na mukha at medyo chubby ang katawan. "Mr. Willis, sorry for keeping you waiting." Pagkababa ng sasakyan, magalang na inabot ni Oscar ang isang sigarilyo kay Ricardo at sinabing, "Salamat sa pag-imbita sa akin." Ikanaway ni Ricardo ang kanyang kamay. "Ang bilis mong nakarating dito, Oscar." "Haha. Pagkatawag mo pa lang, tumakbo na ako palabas ng bahay." Tumawa si Oscar. Sa sumunod na segundo, sa wakas ay napansin niyang nakatayo sa tabi niya sina Theo at Natalia. "Theo and Natalia, you guys are here too. Catching up with Mr. Willis. Alam niyo rin ba na binabawi ni Mr. Willis ang lugar na ito?" Haha. Sa sandaling iyon, tuluyang natigilan ang mga ekspresyon ni Theo at Natalia. Mabilis na nagbago ang mga mukha nila. "Boss. Anong sabi mo?" Nauutol na sambit ni Theo sa gulat. "Nako, huwag mo na akong tawaging boss. Hindi na ako ang amo mo. 1 milyon ang ginastos ni Mr. Willis sa pagbili ng pabrika. Masyadong maganda ang presyo para tumanggi ako." Biro ni Oscar na may ngiti sa labi. Binili niya ito ng 100K sa simula ngunit ngayon ay ibinenta niya ito ng 1 milyon pagkatapos kumita sa panahong ito kumita siya ng higit sa $900K sa kabuuan. Ang pagkarinig sa balitang ito ay naging dahilan ng pagkibot ng mukha ni Theo ng ilang beses habang nakatingin kay Ricardo na may gulat at gulat na mga mata. Paano? Paano na kaya iyon? Si Ricardo ay sira na, saan siya nakakuha ng 1 milyon para pambili ng pabrika? "Boss, huwag kang magpapaloko. Ang galing niya manlinlang ng tao ngayon." Namutla ang mukha ni Natalia habang hindi makapaniwalang bulalas. "Paano niya ako nalinlang? Nailipat na niya sa akin ang $500,000 na deposito. Ang lugar na ito ay pag-aari ni Mr. Willis, at siguradong mas mapapatakbo niya ang pabrika pagkatapos ng pagkuha. Kayo ang mga dating kaibigan at kampan ni Mr. Willis, kaya sundin mo lang si Mr. Willis at magsikap habang lumalaki ang pabrika, tiyak na gaganda rin ang mga benepisyo mo." Ngumiti si Oscar. With that said, he gestured towards Ricardo, "Mr. Willis, please. Dala ko na lahat ng documents na kailangan. Tara na sa loob at tapusin na natin ang lahat." "Sige." Tumango si Ricardo nang hindi man lang sumulyap kina Theo at Natalia bago inakay si Miranda patungo sa pabrika. Sa sandaling ito, nagpalitan ng tingin sina Theo at Natalia na puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Habang naging matagumpay ang pabrika, tataas din ang kanilang mga benepisyo. Malamang wala na silang chance. "Baliw, Ricardo. Sandali lang. Makinig ka sa akin." Sa sumunod na segundo, kinilig si Theo habang sumusugod para hawakan si Ricardo. Walang ekspresyong tumingin sa kanya si Ricardo, "Anong gusto mong sabihin?" "Ricardo, I'm sorry. Banibiro lang kita kanina, wag mong seryosohin. Lahat naman tayo banibiro dati eh. Now on, let's make our business successful." Pilit na ngumiti si Theo sa kanyang mukha at nagsalita sa tonong pabiro. Ngunit kahit na nahulog ang mga salita, nanatiling walang ekspresyon ang mukha ni Ricardo. "Sorry, seryoso ako. Kabanata 75 gusto ko kung paano nagbabago ang kapalaran." Hindi inaasahan ni Theo at Natalia na talagang gagasto si Ricardo ng $1 milyong para bilhin muli ang pabrika, at nagbayad pa sila ng deposito na $500K ng maaga. Binago talaga ng lalaking ito ang buhay niya. Iniisip kung paano niya kinukutya at pinahiya si Ricardo noon, halos lumundag ang puso ni Theo mula sa kanyang dibdib. "Ricardo, banibiro lang kita, hindi mo kayang seryosohin.
Kilala mo ako, hindi ako nag-iisip bago ako magsalita. Desperadong pakiusap ni Theo. Deserve mo ba? Malamig na tanong ni Ricardo. Tuluyan na siyang nadismaya kay Theo. Sa katunayan, si Theo ay walang kasanayan o background sa edukasyon. Pagkatapos ng high school, wala siyang maayos na trabaho. Dahil lamang sa kanilang pagkakaibigan ay binigyan siya ni Ricardo ng pagkakataong magtrabaho bilang direktor ng workshop at kalaunan ay napromote siya bilang manager ng pabrika na may mataas na sweldo. Gayunpaman, sa halip na magpasalamat, sinaksak ni Theo si Ricardo sa likod ng mas kailangan niya ng tulong. Ngayong muli silang nagkita pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, ang tunay na kulay ni Theo bilang isang mapagsamantalang tao ay mas maliwanag kaysa dati. Paano mabibigyan ni Ricardo ng isa pang pagkakataon ng gayong tao? Nang matapos magsalita si Ricardo ay napaluhod si Theo. Ricardo, you can't be so ruthless. If I lose this job again, I won't be able to survive. Ricardo. Sa pagkakataong ito ay lumapit din si Natalia at lumuhad ng malakas. Boss, I know I was wrong too. Please don't fire me. I will work hard for you from now on and never play any tricks again. Natakot ang babaeng ito. Natatakot siyang mawalan ng trabaho, at mas natatakot na kung sibakin siya ni Ricardo, matutuklasan ng bagong accounting supervisor ang mga peking account na iniingatan niya. Kung nangyari iyon, madaling maikulong si Ricardo. Ricardo, kahit wala kang pakialam sa akin, isipin mo ang asawa ko at ang dalawang anak ko. May pamilya akong dapat suportahan. Nabuntis lang ulit ang asawa ko. Pakiusap ni Theo na may luhang umaagos sa kanyang mukha habang nakaluhod sa harapan ni Ricardo. Bakit hindi mo ako tinulungan noong may sakit si Nora? Ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito ay ang pagtulong sa nangangailangan. Ang pinakakasuklam-suklam na bagay ay ang pagsipa ng isang tao kapag sila ay nalulumbay. I'm sorry but I'm not forgiven like that. Malamig na sagot ni Ricardo. Naniniwala ako sa karma, what goes around comes around. With that, sinipa niya si Theo sa tabi at naglakad palayo. Naiwan si Theo sa lupa na walang pag-asa at nawasak. Nawala sa kanya ang lahat, nawala ang kanyang trabaho bilang manager ng pabrika kasama ang lahat ng iba pang pinaghirapan niya. Biglang sumulpot si Natalia na may galit na ekspresyon sa mukha at kinapa ang mukha ni Theo na nag-iwan ng ilang dagwang gasgas. You bastard, how dare you lie to me? What did you just say? Your wife is pregnant again. You told me that you will divorce your wife and marry me, but you fucking lied to me. You slut hook up with everyone. Magiging tanga ako kung pakakasalan kita. Ano ka ba? Kung hindi ka na magtatrabaho sa pabrika na ito, titignan pa ba kita ng diretso sa mata? Pa! Sa bakana ng pabrika, nagsimula ang pag-aaway ng isang lalaki at isang babae. At sa oras na ito, sa kabilang panig. Pagkabalik mula sa Lowe's Pharmaceutical, nagtipon ang pamilya ni Romeo. Kalahati lang ng mukha ni Romeo at Harlow ang makikita, parehong namamaga at namumula. Gayunpaman, may bakas ng pagmamalaki at pagkasabik sa pagitan ng kanilang mga kilay. Elisa, Harlow. Ngayon lang ulit ako tinawagan ng matandang babae at sinabing gusto niyang ilipat sa akin ang shares ni Emmanuel at ng maliit na asong si Miranda na iyon sa kumpanya. Hayaan mo akong kunin ang maliit na asong iyon at gumawa ng isang mahusay na trabaho. Kontentong ngumiti si Romeo. Nang marinig ito, agad na nagliwanag ang mga mata ni na Elisa at Harlow. Kung ganoon dad, hindi mo ba pagmamayari ang 40% ng shares ng kumpanya? Excited na tanong ni Harlow. Haha, kung gayon ang aming pamilya ay kikita ng isang kapalaran. Balita ko na ang kumpanya ay naglunsad ng 4 na bagong gamot, at sila ay nagbebenta ng parang baliw sa Merton. Naningkit ang mga mata ni Elisa. Tama. Hindi akalain ng maliit na asong si Miranda at ng mapahamak na lalaki na iyon na ang lahat ng kanilang pagsisikap ay haantong sa ating tagumpay. Tawa ng tagumpay si Romeo. Alam niya na ang 4 na uri ng gamot ay hindi lamang naubos sa Merton, ngunit hinihimok din sila ng iba pang malalaking distributor na magmadali at ipadala ang mga ito. Lahat ay sumisigaw dito na parang nagugutom.
Ito ay isang sitwasyon kung saan ang gamot ay mahirap makuha. Noong nakaraan, bukod kay Flynn sa Merton na kumuha ng unang batch ng mga kalakal, si Miranda ay pumirma ng mga kontrata sa iba pang mga pangunahing distributor na sumasang-ayon na hatiin ang produksyon ng mga gamot sa kanila upang magkaroon sila ng ilang stock na ibebenta. Kaya't ang lahat ay sabik na naghihintay para dito. Lalo na pagkatapos makita si Flynn na nagbebenta ng malaki sa Merton, ang mga pangunahing distributor na ito ay nababalisa ng paisa-isa. Sa harap ng ganitong sitwasyon, pakiramdam ni Romeo ay napakaraming puwang para sa pagmamaniobra. Pero, pagkatapos ng ilang beses na tumawa ng mapakla, nagbago ang tono ni Romeo. "Honey, ano yun?" tanong ni Elisa. Napatingin din si Harlow sa kanyang ama. "But that little bitch Miranda set the prices too low. The Lowe's Golden Wound Medicine and Love Light Capsules ay halos hindi kumikita, lalo na ang Love Light Capsules. Damn it, para saan siya nagpapanggap bilang isang santo? Ang ibang tao ay nagbebenta. Ang mga himalang gamot na ito para sa libo-libo o kahit 10,000 kada kahon, ngunit ibinebenta lamang niya ang mga ito sa presyong pabrika na 30 at nagtakda pa nga ng limitasyon sa presyo ng tingin na hindi hihigit sa 50 para sa mga ahente. Naniniwala ka ba kung gaano siya katanga?" Ngumisi si Romeo. "Eksakto. Kailangan ng lahat ang mga gamot na ito na Nagel iligtas buhay at babayaran nila ang anumang kailangan maliban na lang kung ayaw na nilang mabuhay. Sabi ko madali nating maibebenta ang mga ito sa halagang 500 kada kahon." Sabi ni Elisa. "What do you mean 5,700? Gleevec sells them up to 4,000. At ang epekto ng Love Light ay sinasabing mas maganda pa kaysa sa kanya. Maaari itong magligtas ng mga tao mula sa mga kritikal na kondisyon. Dapat natin silang ibenta ng hindi bababa sa 1,000. Ang pangalan ay itinatag sa merkado, maaari nating itaas ang presyo sa hindi bababa sa 4,000. Matako na bulalas ni Harlow. "Tama. At dapat tumaas din ng 10 beses ang Golden Wound Medicine ni Lowe. Hindi na tayo mahihirapan magbenta nito kahit singilin tayo ng 100 kada bote. At para sa Lowe's Scar Removal Cream at Hair Growth Essence, madodoble rin natin ang presyo nila." Ang maliit na asong si Miranda ay walang alam tungkol sa negosyo, sa tingin niya ay isang kawang-gawa o isang bagay ang aming kumpanya ng parmasyutiko ng pamilya Lowe. Ngumisi si Romeo, kumikinang ang mga mata sa kasiyahan. "Well, my dear husband, you forget that you own 40% of the company. With this kind of sale, we'll be rolling in dough. And I'm sure even the old lady will praise your business acumen and management skills." Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Elisa sa sinabi ng asawang si Harlow ay parehong natutuwa at namumula sa pananabik. Ang tatlo sa kanila ay nagbahagi ng isang masaganang tawa. Pakiramdam na ang lahat ng kanilang pagsusumikap ay sa wakas ay nagbunga. Salamat sa mga nakaraang pagsisikap nina Miranda at Ricardo. Ang lahat ng kabiguan na naranasan nila sa paulit-ulit na pagsampal sa mukha ay nauwi sa kasiyahan at wagas na kasiyahan sa sandaling ito. Kabanata 76 na Chance Encounter with Scarlett. Sa mga sumunod na araw, nagbitiw ang pamilya ni Emmanuel sa kani-kanilang negosyo ng pamilya at inilipat ang kanilang shares kay Victoria. Victoria ay hindi kumikilos sa isang kapritsyo. Talagang pinaalis niya ang pamilya Miranda sa negosyo ng pamilya. Laging inuuna ng matandang babae na ito ang interes ng kanyang pamilya. Talagang ayaw niyang maparusahan si Miranda ng pamilya Austin, kaya walang awa niyang pinutol ang relasyon sa pagitan ng pamilya Lowe at Miranda. Dapat sabihin na siya ay walang puso sa isang matinding antas. Inilipat ni Emmanuel ang kanyang mga bahagi ng libre dahil sa kanyang pagiging anak sa kanyang ina. Gayunpaman, si Miranda at Cara ay malamig ang loob kay Victoria dahil sa pagiging walang awa. Hiniling nila ang bawat sentimo na nararapat para sa kanilang mga bahagi ng walang anumang diskwento. Galit na galit si Victoria dito at lalong hindi nagustuhan sa kanyang puso ang kanyang apo at manugang. Matapos kunin ang Lowe's Pharmaceutical, direktang nakipag-ugnayan si Romeo sa malalaking distributor na iyon at pinadalhan sila ng mga tao upang baguhin ang mga kontrata na may mas mataas na presyo ng gamot. Ito ay karaniwang ituturing na isang paglabag sa kontrata,
ngunit ang kapital sa huli ay naghabol ng mga kita higit sa lahat. Sa ngayon, lahat ng 4 na bagong gamot mula sa Lowe's Pharmaceutical ay napakapopular sa Merton. Maraming tao sa buong bansa ang pumunta doon na umaasang mapalad na makabili ng mga ito. Sa ganitong sitwasyon kung saan kumikita ang pagkuha sa mga gamot na ito kahit na anong presyo ang ibinenta sa kanila, ang mga distributor na ito ay maaaring kumita ng mas maraming pera kung magtataas din sila ng mga presyo. Bagamat hinangaan ng mga distributor na ito ang katapatan ni Miranda sa pagpepresyo noong una, sa huli ay nakompromiso pa rin sila sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga kinatawan upang pumirma ng mga bagong kontrata na may mas mataas na presyo. Sa estate ng pamilya Lowe. Romeo, napakaganda ng trabaho mo dito. Sa operasyong ito, nakatakdang kumita ng hindi bababa sa 10 milyong kita ang pamilya natin ngayong taon. Pinuri ni Victoria si Romeo sa kanyang trabaho. Tama. Ang dayuhang kumpanya na gumagawa ng gamot ay nakapasok sa nangungunang 500 kumpanya sa mundo sa pamamagitan lamang ng pagbebenta ng isang gamot na ito. Kung ang mga gamot na ito ay patuloy na sikat, naniniwala ako na ang aming pamilya ay magiging isang first-class na pamilya sa estado. At kahit sa buong bansa, ikaw na ang pinakamayamang tao sa estado at sa buong bansa kapag nangyari iyon, haha. Pagmamalaki ni Romeo. Magaling. Romeo, ikaw ay mapagpasyahan at maparaan. Sa negosyo, si Miranda ay masyadong hanggal na isipin na ang pagsisimula ng isang kumpanya ay kawang gawa. Ang desisyon kung hayaan kang pumalit sa Lowe's Pharmaceutical ay talagang tama. Natuwa si Victoria sa pambabula ng kanyang pangalawang anak kaya nahihilo siya. Ang pagbanggit kay Miranda ay naglabas ng hindi mapag-aalinlanganang pagpapahayag ng hindi pagkagusto at hinanakit mula kay Victoria. Nang hapong iyon, katatapos lang tulungan ni Ricardo si Miranda sa ilang trabaho sa kanilang bagong production line nang makatanggap siya ng tawag mula kay Albie. Mr. Willis, I'm back from Yaginia. As expected, may dala akong 2 herbs na hinihinalang dragon marrow herb. Kailan ka ba may oras para pumunta? Sabi ni Albie. Nang marinig ang balitang ito, natuwa agad si Ricardo. Great, pupunta agad ako dyan. Hindi siya tumigil sa pag-iisip tungkol sa ganap na pagpapagaling sa maliit na leukemia ni Nora at ayaw niyang mag-aksaya ng kahit isang sandali. Matapos may padala sa kanya ni Albie ang address, diretsyong umalis si Ricardo. Ang Elliott's Pharmaceutical Wholesale Company ay matatagpuan sa kanlurang suburb ng Edoland at sumasakop sa isang lugar na 20,000 square meters. Bilang karagdagan sa mga bodega at logistics center, mayroon ding mga gusali ng opisina, mga sports hall ng empleyado, dormitoryo at iba pang mga gusali. Makikita na si Albie ang pinakamalaking medicinal herb wholesaler sa Cranford na may malaking lakas. Kahit na ang karamihan sa mga lokal na merchant ng halamang gamot ay binili mula sa kanya. Nang dumating si Ricardo sa kumpanya pagkatapos tawagan si Albie ngunit sinabing abala siya sa pagtanggap ng mga bisita ngayon, kaya pinalabas niya ang isang babaeng sekretarya para batiin siya. Pagsunod sa kanya sa courtyard ng kumpanya ay nakita nila ang isang pickup truck na kakapasok lang at isang kapansin-pansing figure ang lumabas mula rito. Nagulat si Ricardo nang makita ang taong ito dahil si Scarlett pala na nagtanong sa kanya, "Ricardo, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito?" Nagningning ang magagandang mata ni Scarlett nang makitang papalapit sa kanya si Ricardo at binati niya ito na medyo iba sa huling pagkakataon na hindi niya ito pinansin ng lubusan. Nagtrabaho siya sa Edoland Institute of Biology, kung saan ang kanyang pananaliksik ay madalas na nangangailangan ng paggamit ng mga kakaibang halaman. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng working relationship kay Albie. Sa tuwing pupunta si Albie sa Yaginia, nagbibiyahe din siya ng ilang espesyal na halaman pabalik para sa kanila. Nandito si Scarlett sa pagkakataong ito para kumuha ng kargamento. Scarlett, tumanggo si Ricardo at nginitian siya habang casual na bati nito. Biglang naging hindi natural ang ngiti ni Scarlett. Sa sumunod na segundo, masama ang tingin niya kay Ricardo at mabilis na naglakad patungo sa malapit na bodega, pamilyar sa ruta dito. Dahil sa nangyari noong nakaraan, nagbago ang opinyon ni Scarlett tungkol kay Ricardo. Hinangaan niya ito ngunit nakaramdam din siya ng hiya. Hindi niya lang sinabi ng malakas.
Sa pagkakataong ito, nang muli niyang makita si Ricardo, gusto niyang ibalik ang dati nilang malapit na relasyon tulad ng dati. Gayunpaman, ang kanyang pag-uugali ay iba kaysa sa inaasahan niya magalang at nakangiti sa panlabas ngunit talagang pinapanatili ang isang hindi maipaliwanag na distansya mula sa kanya. Bilang isang mayamang heiress, nakasanayan na ni Scarlett ang pagiging flattered kahit saan siya magpunta. Ngunit sa pagkakataong ito nang sinusubukang lumapit sa kanya mismo, tinatrato niya ito ng ganito malayo at malamig ang loob sa mga pagtatangka nito sa pagiging palakaibigan. Bakas ang kawalang kasiyahan sa puso ng mayamang dalaga. What's so great about him? Kung ayaw mo akong kausapin, edi hindi rin kita kakausapin. She inwardly cursed Ricardo and his arrogance. Naramdaman ni Ricardo ang pagkadismaya ni Scarlett, ngunit ipinagkibit-balikat ito. Maya-maya lang, tumunog ang phone niya. Tinignan niya ito at inisip kung nagkataon lang na tumatawag si Zack. Mr. Harris, anong meron? Tanong ni Ricardo. Mr. Willis, nasaan ka? I need your help with something. Urgent ang tunog ni Zack sa telepono. Anong kailangan mo? Walang pakialam na sagot ni Ricardo. Mayroon kaming ilang mga lead sa mga dayuhang mersenaryo na umatake sa koponan ni Stephen noong nakaraang pagkakataon. Sila ay isang grupo ng mga bihasang mandirigma mula sa Skiola na pinamumunuan ni Sagi Fegino. Maaaring mas malakas pa sila kaysa sa akin. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan, ang mga sampi na tagalabas na ito ay ngayon ay nagtatago sa Elliott's Medicinal Wholesale Base at hulaan mo kung sino ang naroon din. Mapilit at nag-aalalang nagtanong si Zack, Mr. Willis, hindi ako makakarating doon sa tamang oras. Maaari mo ba akong bigyan ng pabor at pumunta kaagad sa Elliott's Medicinal Company upang protektahan si Scarlett? Inaasahan ko na ang mga taong ito mula sa Skiola ay maaaring nagta-target. Siya. Tumaas ang kilay ni Ricardo at sinabing, nandito rin ako. Iyan ay mahusay. Mr. Willis, mangyaring tulungan ako sa ito. Protektahan si Scarlett para sa akin habang tinitipon ko ang aking mga tauhan, pagsusumamo ni Zack. Sure thing, pagsang-ayon ni Ricardo. Pagkababa ng telepono ay bumaling si Ricardo sa babaeng sekretarya at humingi ng paumanhin sa pagkaantala nito. Sorry about that. Magkita tayo mamaya kasama si Mr. Elliot. Kinaweyan ng sekretarya ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang mag-alala, Mr. Willis. Sinabi ni Mr. Elliot na ikaw ang kanyang pinarangalan na panauhin. Sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka. Tumango si Ricardo bago mabilis na naabutan si Scarlett. Hindi alam kung ano ang nangyayari, lumingon siya sa likod nang makita niyang papalapit sa kanya si Ricardo at iritadong nagtanong, ano ang gusto mo? What are you doing? Let me accompany you, mahinahong sagot niya. Nang marinig ito, tumaas ang isang kilay ni Scarlett at tumingin kay Ricardo na may pagkalito na nakasulat sa buong mukha. Samahan mo ako. Di ba pinapakita mo lang kung gaano kakagaling? Sino ang nangangailangan ng kumpanya mo? Sagot niya. Kabanata 77 isa talaga siyang bumpkin. Nang matapos magsalita si Scarlett ay binigyan niya ng malamig na tingin si Ricardo bago naglakad patungo sa bodega. Hindi na kumibo si Ricardo at sinundan siya. Hanggang sa may sakay na ni Scarlett ang mga gamit sa sasakyan at papasok na sana ay hinawakan siya ni Ricardo sa braso. Sandali, sumama ka sa akin para makita si Mr. Elliot saglit. Pwede tayong sabay na umalis pagkatapos. Nang marinig ito, bakas sa mukha ni Scarlett ang pagkainis at pagkainip habang tinatanggal ang kamay nito, Ricardo, nababaliw ka na ba? Sinusundan mo ako nang walang sinasabi tapos ngayon gusto mo akong sumama sayo. Ano, gusto mo rin ba akong ituloy? Hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang ginagawa ng bastos na ito. Dati ay hindi niya ito pinapansin ng lubusan ngunit ngayon ay pilit na niyang pinananatili. Naglalaro ba siya ng hard to get? O nagpupursage lang siya dahil hindi niya pinapansin? Huwag kang ang katawa-tawa. Hiniling sa akin ng tatay mo na protektahan kita dahil baka may sumubok ng isang bagay laban sa iyo, paliwanag ni Ricardo habang nakakunot ang kanyang mga kilay. Ha! Sa dinami-dami ng humahabol sa akin, ang lame talaga ng rason mo, pang-iinis sa kanya ni Scarlett.
You're just trying too hard. You're such a basic guy. Pinandilatan siya ni Scarlett ng mata. Hulihin mo ako. Babae ka ng bayaw ko. Bakit kita hahabulin? Defensive na sagot ni Ricardo. Tiyak na hiniling sa akin ng iyong ama na protektahan ka. Kung hindi ka naniniwala, tawagan mo siya. Medyo natahimik si Ricardo sa hindi pagkakaunawaan ni Scarlett at hindi niya maiwasang makaramdam ng inis. Mukhang medyo narcissistic ang babaeng ito ha. Get lost. Sinong nagsabing babae ako ni Mason? Makinig kang mabuti, wala pa tayong relasyon. Sinong nangangailangan ng proteksyon mo? Umalis ka nga. Galit na galit si Scarlett nang marinig niyang sinabi ni Ricardo na babae siya ni Mason. Habang nagsasalita siya, sinubukan niyang buksan ang pinto ng kotse at umalis. Gayunpaman, hinawakan ni Ricardo ang kanyang palso at pilit na isinara ang pinto. Mula ngayon, hanggang sa makita natin ang papa mo, hindi ka na maalis sa paningin ko. Deklara niya. Lead the way, miss, naiinip na sabi ni Ricardo sabay hawak sa palso ni Scarlett at hinayla siya patungo sa office building. Oh! Hindi maiwasang mapahiya ang babaeng sekretarya na nakasaksi sa tagpong ito. You jerk! Bitiwan mo nga ako. Bakit kita susundan? Galit na sigaw ni Scarlett. Ang boring mong tao. Isang mabahong pervert. She threatened him by saying, I'll call for harassment. Naniniwala ka ba kung sasabihin ko sa tatay ko na hulihin ka? Asshole! Namula ang mukha ni Scarlett sa galit habang pilit na nagpupumiglas, ngunit walang epekto. Pagkalipas ng ilang minuto, dinala ng sekretarya ni Albie si Ricardo sa isang reception room at inihayag, Mr. Elliot, Mr. Willis is here. Kung ayaw mong mapahiya ang sarili mo, huwag ka nang gumawa ng eksena. Naririnig mo ba ako? Sabi ni Ricardo kay Scarlett pagkatapos ng kanilang magulong paglalakbay. Pulang-pula na ngayon ang magandang heiress at puno ng galit at hinanakit. Kailan pa siya naging ganito? Napaka-dominante ng bastard na ito. Kinasusuklaman ni Scarlett si Ricardo ng mga sandaling iyon at mariin siyang tinitigan. Maya-maya lang ay lumabas si Albie para salubungin sila at nagulat siya nang makita si Scarlett kasama si Ricardo. Scarlett, nandito ka rin. Pumasok ka para uminom ng tsaa, sabi niya. Yes, sorry for bothering, Mr. Elliot, mahinahong sagot ni Scarlett habang pinipilit na huwag gumawa ng eksena sa harap ni Albie at ng iba pang naruroon. Desidido si Ricardo na panatilihin siya, at nakompromiso si Scarlett. Sa pagkakataong iyon, lumingon si Albie at kinamayan si Ricardo, sabay kilos patungo sa bulwagan. Mr. Willis, humihingi ako ng paumanhin dahil hindi ako personal na bumaba para batiin ka sa napakaraming bisita dito ngayon. No worries, you go ahead and do what you need to do, Ricardo waved his hand dismissively. Ngumiti ng paumanhin si Albie at pinapasok muna si Ricardo para maupo sa maluwag na reception room na mahigit 200 square meters ang laki. Mahigit 10 tao na ang nakaupo doon na nakasuot ng best attire. Pagkapasok ni Scarlett, maraming mga amo ang masiglang bumati sa kanya sa tabi niya. Bilang anak ng commander, palagi siyang sentro ng atensyon saan man siya magpunta. Ang bawat tao ay may nakalagay na tea table sa harap nila na may iba't ibang merienda at kagamitan sa tsaa sa itaas. Sa sobrang daming bisita ngayon, nag-organisa si Albie ng tea party kung saan lahat ay maaaring uminom ng tsaa habang pinag-uusapan ang mga usapin sa negosyo ng hindi nag-aalalang malasing tulad ng ginagawa nila sa isang handaan na puno ng alak. O tingnan mo kung sino ito. Kumakatok sa aming pintuan ang manugang mula sa pamilya Lowe. Ano ang nagdadala sa iyo dito? Isang tinig na puno ng pangungutya ang umalangaw-ngaw sa pagpasok ni Ricardo sa silid. Pagtingin kung saan niya narinig, napagtanto ni Ricardo na may isa pang pamilyar na mukha sa mga naruroon. Ang kasintahan ni Harlow, si Cacper, ay nakaupo sa tabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na walang iba kundi si Monty Atkinson, ang CEO ng Monty's Jade Wholesale Group. Humalaklak si Ricardo at hindi pinansin si Cacper, ngunit bumaling ang tingin niya sa isa pang nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa tabi ni Monty. Nakasuot ng maluwag na puting sportswear ang lalaki at umupo doon na may katahimikan at mahabang paghinga.
Ang kanyang mga templo ay itinaas mataas isang master. Napaisip si Ricardo pero hindi na siya masyadong tumitig bago umupo mag-isa. Kumuha siya ng mga dahon ng tsaa gamit ang kanyang kamay at inilagay sa teapot. Nagtimpla siya ng mainit na tubig bago ibinuhos sa isang tasa at ininom. Haha! Maniniwala ka bang may umiinom pa rin ng ganito? What a bumpkin! Nakakahiya! Mapanuksong tawa ni Cacper. Umiling si Monty. Albie, bakit mo pa inimbitahan ng isang tulad niya? Ni hindi nga siya marunong uminom ng tama. Bilang isang taong madalas bumiyahe sa Yagini para sa negosyong pakyawan ng Jade sa Mocklington, naging matalik na kaibigan ni Albie si Monty sa paglipas ng panahon. Kaya naman nagkataong nandito rin ngayon ang mag-ama ng pamilyang Atkinson. Nabalitaan ni Monty ang tungkol sa insidente sa pasugalan na bato mula sa kanyang anak at nagtanim ng sama ng loob kay Ricardo. Dahil sa taong ito kaya naubos ang kanyang 80 milyong dolyar na halaga ng mga hilaw na bato. Kung hindi, ang pagbebenta kay Anton ay isang tiyak na bagay, at kung magagawa o hindi ang magandang jade ay nasa kay Anton at sa mga taong nagsusugal na iyon. Ang mga hilaw na bato ay likas na mapanganib. Pagdating ni Anton, lugi lang ang mararanasan niya. Mr. Willis is my esteemed guest. Nakasimangot na sabi ni Albie sa mag-ama ng pamilya Atkinson. Oh! Saglit na natigilan si Monty, tila hindi inaasahan na si Albie ang direktang magsasalita para kay Ricardo. Gayunpaman, sa sandaling ito isa pang tinig na puno ng pangungutya at panunuya ang umalangaw-ngaw pagkatapos. Anong esteemed guest? Ni hindi ka nga marunong tumikim ng tea ng maayos. Nagpapakatanga dito. Nos ayang sa iyo ang top grade ulang tea kung iinuman mo lang ito na parang plain water. Pinandilata ni Scarlett si Ricardo na may mapang-asar na tawa sa boses. Ricardo, bastard ka. Pinipilit mo ba akong manatili dito sa piling mo? Fine. Tingnan mo kung hindi kita ipahiya ng gusto at masisiraan ka ng mukha. Napaisip si Scarlett sa sarili. Kabanata 78 Agila vs. Sisiu. Nang matapos magsalita si Scarlett, ang grupo ng mga herbalista at ang mag-amang Atkinson ay nakatingin kay Ricardo na may halong pagtataka. Kung ito ay isang grupo lamang ng mga regular na tao na sabay-sabay na umiinom ng tsaa, sila ay iinom kahit anong gusto nila nang walang sinumang nagsasabi. Ngunit nang magtipon ng mahahalagang figurang ito para sa isang tea party, iba ito. Gumamit ang lahat ng iba't ibang kagamitan sa tsaa at sumunod sa mga tiyak na hakbang upang maingat na matikman ang tsaa. Sa sitwasyong ito, ang pag-upo niya para uminom ng plain water ay tiyak na batikos. What's wrong? Napakaraming etiquette ba ang kasama sa pag-inom ng tsaa? Kumunat ang noo ni Ricardo at tinanong si Scarlett. Haha, no. Mr. Willis, you can do as you please. Awkward na tawa ni Albie. Pilit na pinapakalma ang tensyon. Gayunpaman, ayaw itong pabayaan ni Scarlett. Gusto niyang ipahiya si Ricardo ngayon, oo naman. Ang iniinom nating tsaa ngayon ay imported premium ulang mula sa Tupol. Ang unang palayok ng tubig na ginamit para sa paggawa ng ulang ay dapat na itapon. Talagang kinuha mo ito ng diretsyo at ininom ito na parang isang bumpkin sa bansa na hindi pa nakakainom ng masarap na tsaa. At kailangan mong painitan muna ang palayok bago ilagay ang mga dahon upang ang halimuyak ay maaaring ganap na may pasok sa tubig bago mo ito tunay na tamasahin. Itong klaseng good quality tea na iniinom ng katulad mo ay sayang. Sok. Malakas na panunuya ni Cacper. Napatingin din kay Ricardo ang mga albularyo na pumunta rito para kumuha ng mga gamit. Para silang mga high-class elite. At si Ricardo ay isang hamak na talunan na hindi karapat-dapat na umupo sa kanila. Ito ba ang lalaking nagpakasal sa pamilya Lowe? Ngini siya ng isa sa kanila. Anong pamilya Lowe? Hindi mo ba narinig? Si Miranda at ang pamilya niya ay pinalayas na sa clan. Isa pang tumunog. Si Romeo ang sinusupply namin ngayon, hindi na sa ilalim ng kontrol ni Miranda. Itong manugang ay wala ngayon. Tignan mo na lang ang suot niya. Punit-punit at madumi. Paano pa niya maipapakita ang mukha niya dito? Medyo nadumihan si Ricardo sa pagtulong kay Miranda na dalhin ang mga kagamitan sa pabrika kanina, at wala pa siyang oras na magpalit bago pumunta kay Albie.
Marami sa mga taga-tustos ng damong ito ay mga supplier din para sa Lowe's Pharmaceutical. Kahit na nakipagkasundo na si Miranda kay Albie, hindi pa rin tinatapos ng mga dati nilang material supplier ang kanilang mga kontrata. Lahat sila ay minamalas si Ricardo at sunod-sunod na nagsalita ng masama tungkol sa kanya. Napataas ng kilay si Albie dahil sa pagkagulat. Kagagaling lang niya sa Yaginia at hindi pa niya nababalitaan ang tungkol sa pagpapalit ng mga CEO ng pharmaceutical ni Lowe. Sinaman ng tingin ni Scarlett si Ricardo at nagpakawala ng mahinang ungol na puno ng kasiyahan. Hindi siya maaaring maging mas masaya na marinig ang mga taong ito na tinutuya siya ng ganoon pagkatapos kung gaano siya ka-arrogant sa kanya noon. Gayunpaman, hinarap ni Ricardo ang pang-aalipusta at pangungutya ng mga taong ito na may mahinahong ngiti, patuloy na umiinom ayon sa gusto niya. Wow! Ang kapal niya! Kinagat ni Scarlett ang kanyang mga ngipin at nagmura sa ilalim ng kanyang hininga. Kumunot ang noo ni Albie at sumenyas na umalis si Ricardo sa kanya, pero parang hindi man lang napansin ni Ricardo. Nang walang ibang pagpipilian, tahimik na umalis si Albie sa bulwagan upang kunin ang dalawang dragon marrow herbs. Nakita niyang kinukot siya ng lahat si Ricardo at gusto lang niyang makuha ang kailangan niya at makaalis sa lalong madaling panahon para hindi siya mapahiya dito. Sa pagkakataong ito, sumenyas si Monty sa katabi niyang lalaking nasa katanghaliang gulang. Master Howard. Ang pangalan ng lalaki ay Jay Howard. May alingaw-ngaw na umabot na ang kanyang lakas sa mga huling yugto ng Transmutation Force. Kilala siya bilang numero 1 eksperto ni Cranford. Dahil may utang siyang pabor kay Monty noon, sa pagkakataong ito ay inimbitahan siya ni Monty sa Edolan para humingi ng tulong. Sinabi ni Jay kay Monty na ang mga nangungunang eksperto lamang ang maaaring sumipsip ng espiritual na enerhiya mula sa mga batong jade para sa kanilang sariling paggamit. Nitong mga nakaraang araw, sinisiyasat ni Monty ang mga bisita ng Skiola mula sa araw na iyon. Sa tuwing malalaman silang muli tungkol sa kanila, si Jay ay tatawagan ni Monty para sa paghihiganti sa kanilang pagkawalan ng $80 milyong. Ngunit bago iyon, dahil nakatagpo niya si Ricardo, nagpasya siyang tulungan siya ni Jay na turuan ang binatang ito ng isang leksyon sa gilid. Nang matanggap ang senyales ni Monty na may pag-unawa sa kanyang mga mata, tumango si Jay pagkatapos ay lumingon kay Ricardo na nagsasabing, "Binata. Narinig ko na napansin mo dati ang isang batch ng mga hilaw na bato kung saan nawala ang lahat ng espiritual na enerhiya. Nararamdaman mo kung gaano kasiksik ang espiritual na enerhiya sa loob ng mga batong jade. Sa palagay ko eksperto ka rin. How about it? Gusto mo bang makipag-spar sa akin at bigyan kita ng gabay? Makikinabang ito sa iyo." Si Jay, nakilala bilang nangungunang martial artist sa Cranford, ay nakatanggap ng mga papuri at paggalang saan man siya pumunta. Sa teritoryo ni Cranford, itinuring niya ang kanyang sarili na hindi magagapi. Kaya, nag-alok siyang gabay kay Ricardo. Nang marinig ito, tumaas ang isang kilay ni Ricardo at tumingin sa kanya na may nagtatakang ekspresyon. "Gabayan mo ako. Sa tingin ko hindi na kailangan." Isang mahinang buntong hininga si Scarlett, sinamantala ang pagkakataong tuyain si Ricardo. "Hindi ba dapat ay talagang talented ka? Natatakot sa paningin ng isang tunay na eksperto tulad ni Master Howard." Ang duwag. Haha, isang pagong na nagtatago sa kanyang kabibi. "Huwag kang mag-alala, papakawalan ka ni Master Howard. Tingnan mo kung gaano ka natakot." Panunuya ni Capper. Si Jay, na may hitsura ng paghamak, ay nagsalita sa isang mapagpakumbabang tono, "Binata, wala ka bang espiritu ng pakikipaglaban? Paano ka uunlad kung natatakot kang harapin ang mga kalaban na mas malakas kaysa sa iyong sarili? Sa pamamagitan ng pag-aalok kung gabayan ka, ito ay isang pagkakataon, at mahiyain ka pa rin na hindi mo alam kung paano ito pahalagahan." Umubo si Ricardo at halos mas amid sa tiyan niya. Nakangiting tumingin siya kay Jay at sinabing, "Mahiyain. Sir, hindi naman sa natatakot ako, hindi ko lang nakikita ang pangangailangan. Sa tingin mo, ang isang agila ay magiging interesado na makipag-sparring sa isang sisiw?" Habang bumabagsak ang kanyang mga salita, lahat ng tao sa silid ay tumingin kay Ricardo nang may pagtataka.
Tawanan at batikos ang sumabog. What did this guy just say? Is he implying that Master Howard is a chick? Mayabang. Si Master Howard ang numero unong eksperto sa Cranford. Madudurog niya siya sa isang kamay lang. Para siyang bagong panganak na guya na hindi natatakot sa mga tigre. Tiningnan ni Scarlett si Ricardo na may pang-aalipusta at malamig na sinabi, Ricardo, huwag mong isipin na dahil lang sa lakas mo, mababawasan mo ang lahat. Alam mo ba kung ano ang hitsura mo? Parang poloka na nakaupo sa ilalim ng isang naiintindihan mo ba na laging may mga taong mas magaling kaysa sa iyo? For some reason, hindi nakayanan ng mayamang babaeng ito ang kaiabangan ni Ricardo. Samantala, dumilim ang mukha ni Jay at halata ang galit. Young man, since you've said that, dapat turuan kita ng leksyon ngayon. Gusto kong makita kung tugma ang kakayahan mo sa malaking bibig mo. Sino siya? Siya ang numero unong eksperto sa Cranford at isang ganap na powerhouse sa Transmutation Force. Ngayon ay may naglakas loob na magsalita ng mayabang sa harap niya. Kung hindi niya tinuruan ng maayos ang batang ito at ginamit ang kanyang lubos na lakas para durugan siya, iisipin ng iba na siya ay nagsasalita at walang aksyon. Swish! Gayunpaman, sa sandaling ito, isang biglaang pagbabago ang naganap. Isang figure ang pumasok sa sirang bintana nang walang babala at dumiretso kay Scarlett. Kasabay nito, sumugod din sa reception hall ang ilan pang mabangis at banta. Sa isang iglap, naging tense ang kapaligiran at namutla ang mukha ng lahat sa takot. Kabanata 79. Hindi ka pa ba fully evolved? Tumalon si Jay at akmang sasalakayin si Ricardo. Nang makita ito, mabilis na nag-iba ng direksyon si Ricardo at tumakbo patungo sa anino. Boom! Nagkabanggaan silang dalawa ng mapurol na kalabog. Nanginginig ang hangin sa kanilang paligid, na nasira ang kanilang paligid. Ito ay maliwanag na pareho sa kanila ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Swish! 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 Maraming iba pang mga tao ang sumugod, bawat isa ay naglabas ng baril at tinutukan ang lahat ng tao sa bulwagan. Huwag kang gagalaw, baka mamatay ka. Ang kanilang Croatian na wika ay parang awkward at stilted, na may malakas na Skiola accent. Si Cacper, Monty, at ang mga albularyo ay pawang natakot sa kanilang talino. Sunod-sunod nilang itinaas ang kanilang mga kamay sa itaas ng kanilang mga ulo. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Ricardo habang iniisip ang sarili, so it has come to this. Namutla si Scarlett sa takot. She glanced over at Ricardo secretly thinking, totoo ba ang sinabi niya? May nagtatangka ba talagang saktan ako? Naramdaman niya na ang malabong figure mula kanina ay partikular na nagtatarget sa kanya. Dahil dito ang nangungunang eksperto ni Cranford, hindi niya kailangang mag-alala ng sobra. Hindi siya umaasa kay Ricardo para protektahan siya. Sino ka? Malamig na tanong ni Jay na naka-ninja attire na nakatingin sa kalaban. Ngumisi ang ibang tao at hinubad ang kanilang maskara, na nagpakita ng masamang mukha. Ikaw ba? Ikaw ang nag-absorb ng espiritual na enerhiya mula sa batch ng mga hilaw na bato, hindi ba? Bulalas ni Monty nang makita ang mukha. Sagi Fujino chuckled and said in broken Croatian language, yes. It was me. So what? Do you want revenge? With him. Itinuro niya ng masama si Jay habang nagsasalita. Mayabang. Nagtatanong ka. Sumabog sa galit si Jay at sinugod si Sagi Fujino. Bilang nangungunang eksperto ni Cranford, paulit-ulit siyang na-provoke ngayon at umabot na sa limitasyon ang kanyang galit. Tawa ng tawa si Sagi Fujino at walang pag-aalinlangan na nakipag-away kay Jay. Kinakabahang nanunood ang lahat habang nag-aaway ang dalawang ekspertong ito. Si Jay ang nangungunang eksperto ni Cranford. Tiyak na kakayanin niya ang sitwasyong ito. Wala silang problema. Inisip nilang lahat na may tiwala sila kay Jay. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng isang dosenang galaw, ang mga mukha ng lahat ay naging seryoso. Hindi man sila mandirigma, masasabi nilang dehado si Jay. Paano ito nangyari? Nakakatakot ang ekspertong ito mula sa Skiola. Boom! Sa sandaling iyon, na may mahinang tunog,
sinipa ni Sagi Fujino si Jay sa tiyan at pinalipad siya palabas. Matapos basagin ang isang mesa ng tsaa, umubo ng dugo si Jay at naramdaman na parang lumipat ang kanyang mga organo. Malubhang nasugatan na siya. Half-step Grandmaster. Ito ay talagang kalahating hakbang na Grandmaster. Takot na bulalas ni Jay. Puno ng takot ang kanyang mga mata at lumubog ang kanyang puso. Isa siyang advanced na Transmutation Force Practitioner habang ang mga half-step na Grandmaster ay katumbas ng pinakamataas na Transmutation Force Practitioner na isang hakbang na lang mula sa paglusot upang maging mga tunay na Master. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga advanced na Transmutation Force Practitioner at half-step Grandmasters ay hindi lamang tungkol sa mga antas kundi pati na rin sa kanilang mga kakayahan. Ang kalaban ay hindi lamang nagkaroon ng kakilakilabot na lakas ngunit pinagkadalubhasaan din ang mga diskarte ng Skiola Ninja na may napakatusong galaw na hindi niya kayang ipagtanggol. Sa sandaling ito, ang lahat ng naruroon ay tumingin sa kawalan ng pag-asa at gulat nang makita nila si Jay na binubugbog hanggang sa punto ng pagdura ng dugo. Ano? Natalo si Jay. Ngunit siya ay isang nangungunang eksperto sa huling yugto ng Transmutation Force. Sino ang makakapigil sa mga taong ito mula sa Skiola? Lalo na si Scarlet, namutla ang kanyang magandang mukha at hindi niya maiwasang yakapin ng mahigpit ang sarili niyang damit. Haha! Yan lang ba ang lakas ng may sakit na lalaki ni Pryusha? Ilang beses na tumawa ng malakas si Sagi Fujino bago ngumisi, sabi nila napakalakas ng martial art ni Pryusha, pero parang walang espesyal. Pryusha warrior, pati mga sundalo mo, basura lang. Sa pagkarinig nito ay labis na nagalit si Jay na mumula na naman ang mukha niya habang nagluwa pa ng dugo. Ikaw na ignorante na aso mula sa Skiola. Huwag kang masyadong mayabang. Ang sinaunang at mahiwagang lupain ng Pryusha ay puno ng malalakas na mandirigma. Kahit na hindi ako ang iyong kalaban, palaging may mas malalakas na mandirigma na makakatalo sa iyo at makakapagtanto sa iyo. Na may mga taong lampas sa iyong imahinasyon. Nang marinig ito, si Sagi Fujino ay tumaas ang isang kilay sa pagmamataas habang lumilingon sa paligid na nagsasabing, tama ba? Nasaan ang malalakas na mandirigma na ito? Bakit hindi ko sila nakikita? Ang aking dakilang bansa ang pinakamalakas. Nang matapos siyang magsalita ay nakalok ang malamig niyang tingin kay Scarlet. Siya pa rin ang pangunahing layunin niya ngayon ang makuha ang anak na babae ng commander. Narito ako. Gayunpaman sa sandaling ito isang mahinahon na boses ang biglang umalangaw-ngaw. Tumayo si Ricardo na may hawak na tasa ng tsaa na mahinahong iniinom ang huling higop ng tsaa. Natigilan sandali si Sagi Fujino, tapos biglang tumingin. Ang ilang kasama niyang ninja ay tumangala din kay Ricardo. Hindi makapaniwalang tumingin sina Scarlet, Copper at iba pa kay Ricardo na parabang hindi nila inaasahan na may tatayo sa ganoong oras. Smack! Tulad ng lahat ay natigilan, si Ricardo ay dinurog ang tasa sa kanyang kamay. Magsipilyo. Magsipilyo. Brush. Ang mga fragment ng mga tasa ng tsaa, na may malakas na hanging umaalulong, ay bumaril na parang kidlat na may hindi kapani-pani walang katumpakan patungo sa mga ninja na iyon. Puff! 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 Sinamahan ng tunog na katulad ng isang blade-piercing flesh. Maliwanag na, maliban kay Sagi Fujino, lahat ng 8 Skiola Ninja ay may dagwang butas sa kanilang mga noo. Sa susunod na sandali, isang muffled sound ng mga katawan na tumatama sa lupa. Hiss! Biglang sumabog ang isang tunog ng paglanghap ng malamig na hangin mula sa eksena, at lahat ay tumingin kay Ricardo na hindi makapaniwala. Dinurog ang isang tasa ng tsaa at agad na pumatay ng 8 master ng ninja gamit ang mga fragment. Nakakataba ng pangaang ganitong paraan. Damn! Bahagyang lumiit ang mga pupils ni Sagi Fujino habang nakatitig kay Ricardo na may hinala. Swish! Sa sumunod na segundo, sumugod siya kay Ricardo, naglabas ng masamang aura. Habang kaharap si Jay kanina, walang armas si Sagi Fujino. Ngunit sa pagkakataong ito, inilabas na niya ang kanyang sandata. Ito ay isang kakaibang hugis na triangular na spike na tila naglalabas ng nakakalamig na aura na uhaw sa dugo. Ginamit niya ang sandata na ito upang salakayin ang mga sundalo ni Stephen sa gubat dati.
Sa oras na iyon, sa halip na patayin sila ng direkta, pinaglaruan niya ang mga ito na parang pas ang naglalaro ng mga daga sa pamamagitan ng pagsusugat sa kanila ng spike at naghihintay na dahan-dahan silang damyugo at mamatay. Masasabi ng isa na ang kanyang kalupitan ay sukdulan at baluktot ng hindi nasusukat. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay ang mga sundalong iyon ay naligtas sa huli ng Golden Wound Medicine ni Lo. Ngayon ay naniningil patungo sa Ricardo habang binabago ang kanyang anyo sa daan, gumawa siya ng maraming after images ng kanyang sarili na nagpahirap sa sinuman na masubaybayan siya o mailak siya ng madali. Swish! Sa wakas, sumugod siya sa Ricardo, kapwa ang kanyang pangunahing katawan at ilang mga after images, sabay-sabay na tinutukan ang lalamunan ni Ricardo. Sa split-second moment na ito, desididong kumilos si Ricardo. Tumpak niyang hinawakan ang palso ni Sagi Fujino, at kahit anong pilit ng iba, ang tatsulok na sandang ng hukbo ay naipit doon, hindi na maka-inch forward pa. Tumalon-talon na parang unggoy, hindi ka pa ba fully evolved? Mapanuksong tanong ni Ricardo na may masamang ngiti sa labi. Sa sandaling matapos siyang magsalita, nagkaroon ng kaluskos, at direktang dinurog ni Ricardo ang mga buto ng palso ni Sagi Fujino. Kabanata 100 ang aking tuntunin ay ang tuntunin. Ang lahat ng marangya na galaw ay walang kabuluhan sa harap ng ganap na lakas. Masasabing tuso at makinang ang galaw ng katawan ni Fujino. Sa pagharap sa kanya, ang isang ordinaryong eksperto ay malamang na mahihirapang makilala ang pagitan ng katotohanan at kasinungalingan, at hindi niya kayang ipagtanggol laban sa kanya. Sa kasamaang palad, nakilala niya si Ricardo. Ang kanyang buto ng palso ay naipit sa mga piraso. Naramdaman ni Fujino ang matinding kirot, at ang tatsulok na tinik ay nahulog sa kanyang kamay sa isang iglap. Sa sumunod na sandali, bago pa man siya makasigaw o makalaban, nakaramdam siya ng panlalamig ng buto sa kanyang lalamunan. Paft! Ang tatlong talim na tinik ay nahulog sa mga kamay ni Ricardo, at walang awang tumusok sa lalamunan ni Fujino. Napakabilis ng pagkilos kaya hindi man lang nag-react si Fujino. Kaagad pagkatapos, sinipa ni Ricardo si Fujino sa dibdib, at ang katawan ng kalaban ay lumipad palabas na parang sirang sako. Pagkalapag, nagpumiglas siya saglit at hindi na gumagalaw. Bukod sa nakamamatay na pinsala sa kanyang lalamunan, bumagsak din ang kanyang dibdib na sinipa ni Ricardo. Sumabog ang kanyang puso at baga, na walang pagkakataong mabuhay. Ang isang walang katulad na malakas na tao sa kanyang henerasyon, isang pag-iral sa kalahating hakbang na antas ng isang Grandmaster, ay nahulog dito ng ganito. Gurgling. Gumiling. Napakatahimik ng eksena kaya't naririnig ng mga tao ang pagbagsak ng pin, at ang naririnig lang nila ay ang mga tunog ng paglunok ng mga tao sa kanilang laway at hingal na hingal. Kumilos si Ricardo na parang walang nangyari, pumalakpak ang mga kamay bago umupo ulit. Inabot niya ang kanyang tasa para humigop ng tsaa ngunit naalala niyang dinurog niya ito kanina. Mr. Willis, gamitin mo ito, sabi ng isang kalapit na herbalista na mabilis na kumuha ng hindi nagamit na tasa sa kanyang mesa at inilagay sa harap ni Ricardo. Pagkatapos ay nagbuhos siya ng kalahating tasa ng mabangong tsaa mula sa sarili niyang teapot sa bagong tasa ni Ricardo. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, sumimangot si Ricardo at direktang ibinuhos ang tsaa sa lupa. Muli siyang pumulot ng dahon ng tsaa at dahan-daang nagtimpla ng isa pang baso ng tubig para inumin. Namula ang mukha ng albularyo sa kahihiyan bago siya biglang nanginig. Tinapon din niya ang ulang tea na natimpla na niya gamit ang mainit na tubig pagkatapos pakuluan ang kaldero at ilagay sa mga dahon ayon sa tamang pamamaraan tulad ng ginawa ni Ricardo kanina. Kasunod ng halimbawa ni Ricardo, dumampot siya ng isa pang maliit na dakot ng dahon ng tsaa, muling tinimplahan ng kumukulong tubig bago ibuhos ang mga ito sa sarili niyang tasa para inumin. I didn't expect this first pot of tea to be so bangbango. Ha! Ha ha! Ninanamnam ng albularyo ang bawat higop sa kanyang mukha habang ang iba maliban kay Scarlett ay tuluyang bumalik kasama sina Copper at Monty na mag-ama. Dalawa. Sa sumunod na sandali, sumunod silang lahat. Ibinuhos nila ang kanilang tsaa at nagsimulang uminom mula sa unang palayok tulad ng ginawa ni Ricardo. Masarap.
Tinampol ni Cacper ang kanyang hita, pinalaki ang kanyang ekspresyon at tono. Hindi ko akalain na ang unang palayok ng tsaa ay mabango. Nagsasayang kami ng ganoong kayamanan noon. Napasigaw din ng malakas si Monty sa paghanga. Ang sarap, ang sarap. Napakabango. Ang bawat isa sa kanila ay nasiyahan sa tsaa na may mga ekspresyon na tila nilalasap ang isang masarap. Ang country bumpkin na paraan ng pag-inom na dati nilang hinamak ay naging panuntunan na sa pag-inom ng tsaa. Napatingin si Ricardo sa mga taong ito na may bakas ng sarcasm sa mukha. Anong mga patakaran? Anong etiquette? Hanggat mayroon siyang sapat na lakas, ang kanyang mga patakaran ay ang mga patakaran. Flop. Sa sandaling ito, si Jay, na nakabawi sa kanyang katinoan, ay lumapit at lumuhad sa harap ni Ricardo. Mr. Willis, hindi, Master Willis. Nabulag ako at nasaktan kita noon. Sana mapatawad mo ako sa mga pagkakamali ko. Kung maaari, pwede ko bang hilingin na maging disipulo mo? Ang tinaguriang pinakamalakas na mandirigma sa Crinford ay tumingin kay Ricardo na may halong pagkabigla, pagkamangha at panatisismo sa kanyang mga mata. Ang isang half-step master ay talagang pinatay agad ni Ricardo. Ang mga master-level warrior lang ang may ganoong kapangyarihan at prestihiyo. Ang pag-iisip pabalik sa kung paano siya nagyabang tungkol sa pagtuturo kay Ricardo ng isa o dalawang bagay kanina ay nais ni Jay na makahanap siya ng isang butas na gag-apang ngayon na napagtanto niya kung gaano siya kawalang halaga kumpara sa isang tunay na master. Nang makitang lumuhad ang numero 1 mandirigma sa Crinford sa harap ni Ricardo, nabigla muli ang lahat ng naruroon. Sila mismo ay hindi mandirigma kaya hindi nila alam kung gaano katikot ang lakas ni Ricardo ngunit maaari nilang hulaan mula sa reaksyon ni Jay na ito ay isang bagay na hindi kapanipaniwala ang kumpletong pagpapasakop lamang ang magiging sanhi ng isang tulad niya na lumuhad ng ganito. Hindi ako isang guro at hindi rin ako kumukuha ng mga disipulo. Hinaway-kaway ni Ricardo ang kanyang kamay habang nagsasalita. Hindi siya malinaw tungkol sa antas ng kapangyarihan sa mga makamundong mandirigma. Ang alam lang niya ay naabot niya mismo ang pinakamababang antas na energy refining period sa loob ng Dragon Soul Immortal Technique. Narinig ito ni Jay at nakaramdam ng pagkabigo. Tila hindi madaling kumuha ng mga disipulo ang mga masters marahil ay masyado siyang nag-iisip kanina. Itinanggi ni Ricardo ang pagiging isang master, kaya naisip niya na ayaw niyang ipakita ang kanyang tunay na lakas. Mr. Willis, magtiwala ka, hinding-hindi ko sasabihin ang lakas mo sa labas. Sekreto ang mga kaganapan ngayon. Mataimtim na sabi ni Jay. Oo, wala kaming sasabihin. Sekreto namin yun for sure. Tiyak na itikom natin ang ating mga bibig. Mr. Willis, mapagkakatiwalaan mo kami. My lips are sealed, saad din ni Monty at ng iba pa, na parang natatakot na parusahan sila ni Ricardo kapag hindi sila nagsalita. Tanging si Scarlett lamang ang nakaupo doon sa katahimikan, ang kanyang ekspresyon ay patuloy na nagbabago at sobrang komplikado. Bigla. Sa sandaling ito, sa wakas ay dumating si Zack kasama ang isang grupo ng mga ganap na armadong sundalo at mabilis na sumugod. Nang makita niya ang kanyang anak na babae na nakaupo doon na ligtas at maayos, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Ngunit sa sumunod na segundo nang makita niya ang mga katawan ni Figino at iba pang eksperto sa skiola sa lupa, bakas sa kanyang mukha ang pagkagulat. Ang mga kasamang military powerhouses na tulad ni Stephen ay hindi rin napigilan ang pagkibot ng kanilang mga talukap. Nakatanggap sila ng tumpak na impormasyon na kabilang sa mga taong ito ay mga eksperto sa Transmutation Force sa mga huling yugto o kahit na mga half-step masters. Anong nangyari? Sa pagkakataong iyon ay bumalik si Albie at nabigla rin sa eksena. Master Howard, ginawa mo ba ito kay Ricardo at saka bamaling kay Jay na may tonong nagtatanong? Kilala si Jay bilang nangungunang manlalaro sa Crinford. May dugo siya sa bibig, senyales na may nakaaway lang siya. Sa kabilang banda, tahimik na nakaupo si Ricardo na parang walang nangyari. Wala akong ganoong mga kasanayan, sabi ni Jay sa sarili. Biglang napalingon si Zack kay Ricardo at lumiit ang mga pupils niya. Siya na naman. Hindi nagpakita ng husay kanina si Ricardo dahil napakadali para sa kanya.
Nagkatinginan sila Stephen, Blake at iba pang kasama nila na naguguluhan. Matapos makuha ang Dragon Marrow Herb mula kay Albie, umalis si Ricardo nang hindi tinatanggap ang kanilang mga papuri o paghanga. Ang hindi alam ni Ricardo ay pagkaalis niya, nagtipon si Albie at ang mga lokal na negosyante ng herbal medicine para sa isang pulong. Anong sabi mo kanina? Si Miranda at ang pamilya niya ay pinalayas sa pamilya Lowe. Ang Lowe's Pharmaceutical ay hindi na pinamamahalaan ni Miranda. Tanong ni Albie na may hindi siguradong ekspresyon sa mukha.